Ang bango. Tumagilid. Oo, ito. Tumulak na lang. Ito, nagkakaroon na kayo ng isang ano rito. Pagnipis dito sa pinakababa, sa L. Desma. Tapos ito medyo umangat ko ng konti. Dito naman, kung mapapansin nyo, lumingis. Dito bumigay yung sa ano, banda dito. Malalaman mo agad may problema. Tingnan mo yung mga space. Pagdating din sa pinakadulo, biglang sumingit. Alam mo talagang may compression. Yun ang ibig sabihin na may compression. Uy, ngayon, ano po bang ginawa niyo, sir? Ano yan, sir? Tawag dito. Bakit ginagawa niyo? Ako. Bali, nagkaroon ako ng trabaho na mabigat siya. So, everyday, siyempre medyo bata pa ako ng pama. 23 years old pa lang. Sabak na ng sabak? Sabak lang ng sabak. Araw-araw, 60 kilos yung goma sa hulmahan. Papato dito sa pinaka-roller. Tapos yun, bali, nagkaroon ng recession sa mga kumpanya. Tumigil ako sa nag-iba ako ng trabaho. Manager naman sa club. Kaso, yun na nga lang, na-stay na wala nang trabaho mabigat. Kilos kasi ano na, tapos nagtataglamig pa. Kaya na lumabas. Takap naman. Talagang nangyari, talagang po, talagang umikli po yung ano. Baka mo. Tapos ang lakad ko po, ganyan talaga. Bakit? Mga kundi ko na ano eh. Kasi sumasakit na talaga. Tingnan mo ito. Buti nga magaling nag-x-ray sa inyo, meron nga. There is narrowing. Kagaya na sinasabi ko sa iyo, meron space sa baba. Okay, tumagilid. Oh. Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng narrowing? Pagkipot. Oh. Yun yung nakikita rin natin dito. Tumutugma lang din siya. Kaya, magaling tong yung iba kasi, hindi nilalagyan ng ano. Kumbaga, ito talaga yung impression niya. Tugma talaga sa, hindi ko pa ito nakita kanina, pero in-explain ko na sa iyo yung feel. Kasi, minsan, kinokontra ako ni ano eh. Kaya tumutugma. Baala ka na, wala ka talagang ano, wala ka ng pasyente. Parehas kaya na sinabi. Okay. Ngayon, sir, yung ganitong pangyayari, naku, umayan. Kaya rin ang sinabi mo, wala ka ng awat. Siyempre, bata-bata ka pa. Isipin mo yung 60 kilos, yung bigat din mo. Everyday. Nagpas pa isang kaban yun. Kaya isang kaban, 50 lang. Almost 2 years. Almost 2 years, puro ganun. Kaya nakakuha ka ng ano, gantimpala, pagputok ng bis. Gusto minigil na. Tapos na-stock up ka. Stock up na ngayon. Okay. Nangyari sa ngayon, lakad mo ngayon pag ganun. Kasi sobrang sakit. Parang hindi mo maigano o hindi mo mailiyad. Tapos pag nakakahiga ako, pero pagbabangon na ako, hirap na ako bumangon. Higa ka ng diretso, balik mo muna yung shoes mo. Tignan natin kung ano yung mga difference. Tignan natin kung nasasaktan ka. Higa kang diretso. Yan. Na. In a few seconds. Yan, may umiirita. O, yan, okay, tamo. Panalaman mo agad may mali. Higa lang, pero hindi naman sakit. Buko ka ulit. Ilang segundo lang yun. 2, 3. Ganun, mayroon kagad nakakalso. Ibig sabihin may mali. Kailangan kasi, pag nakahinga tayo, kahit ilubog natin yung katawan natin sa kama. Pero kung isa pa lang ganun, diretso ka lang ganun, feeling mo, alam mo talaga may naglalak o kumakalso. Dapat yan, ma-pectus, ma-adjust. Pero nakikita rin naman natin talaga, sir, na alam mo na may nagbago na sa mga disc mo. Kita mo naman yung sa x-ray mo. Madaling maintindihan pag talagang susundan mo lang eh. Susundan mo lang yung itsura ng ano. Once na makapanood kayo ng mga anatomy ng spine, mas mabilis yung masundan. Mas mabilis yung masundan kung ano yung nagbago, kung gaano siya kakapal, kung bakit ganito, kabilat, pumagilid, dapat hindi ah. Kasi pag AP view, anterior posterior view, kailangan diretso siya. Pero pag lateral view, yung katawan natin talaga may kurba. Pero kasi yung sa kanya, pinakita niya kasi AP view yun. Patalikod, paharap. Gumilid. O alam mo na, may mali. Ibabalik natin ngayon yung gumilid para mawala yung kalso sa balakang.
Pero yung ganitong mga kaso, yung mga ganitong mga kaso, minsan, hindi talaga ka, minsan, nire-record kayo na mag-therapy kasi bakit? Hindi kaya minsan ng isa. Pero dito, kahit pa paano, napakalaking difference talaga pag nakarati ko ng isang beses. Napakalaki ng difference. Hindi naman sa pagmamayabang, marami nang pupunta rito na ang laking pagbabago. Kaya ang ginagawa ko, huwag na kayong bumalik kung wala na. Pero kung meron pa, bumalik kayo. Eh siyempre, kumbaga na ano ko pa lang, na isang galaw pa lang. Kung may matira man, bumalik kayo. Yun ang kagandahan, hindi ko kayo pinipilit bumalik kahit alam kong wala na. Kasi gagastos lang kayo eh. Hindi ko kailangan gumanon. Pag sa akin, wala na, nadali ko ng isang session, eh, salamat tayo sa Panginoon, kaya ng isang tayo. Pero pag mayroon pa, ay balik lang. Higa kang pati haya, tignan ko yung paa mo kung umurong. Sakit siya, pag ano. Sige, tagilid ka na ulit. Hindi naman. Mas masakit yung ganyang posisyon. Ito, pag ganito. Pag ganyan, masakit. Kabilang side. Tingnan natin. Hanapan natin ang maaluan na posisyon. Doon natin atakihin. Yan, mas maganda yan. O, dyan tayo atake. Kasi, hindi pwedeng yung posisyon niya, sakit na sakit siya. Tapos, tsaka mo i-adjust. Baka lalo lang masaktan. Kailangan hanapin niyo muna yung good position. Okay, lamutan mo lang ito ako. Lamutan mo lang. Testing naman, pakabila. Mas kaya na. Oo nga po. Oo nga po. Kanina, di ba? Kanina, hirapo po. Kanina, ayaw eh. Balikos na ako. Kita nyo? Inatake ko sa pinakamagandang posisyon. Kanina, ayaw niyan ganyan eh. Masakit. Masakit. O ngayon, medyo bearable na. Isang lagutok pa lang yun ha. Relax lang. Huwag mo nang lalabanan. Okay? Lapa. Tsaka abangan nyo mamaya yung paghiga niya, di ba? Kumakalso. May masakit. Natanggal na yung sa patagilid. Kita niya naman. Ayan, may nagbibideo sa kanya. Hindi naman pwedeng tayain yung video. Hindi pa nang-edit yan. Dalawang video tayo. Dito naman, kaya ko kayo pinapadapa kasi mamasahihin yan para yung mga muscle spasm. Malaking bagay pag namassage kayo sa likod. Lalo kung marunong yung magmamassage. Nasasaktan ka pag nakadapa, hindi naman. Okay, very good. Tandaan nyo yung mga sumusunod sa akin. Tatanungin nyo rin yung pinadapa nyo. Baka mamaya, hindi pala siya komportable, sobrang sakit ng naiipit. Nagpipigil pala siya ng hininga. Dire-diretso lang kayo ng massage. Yung pala, hindi na siya nakakahinga. Maaaring mag-collapse siya. Malagi nyo rin kakamustahin. Okay ka lang yun, sir? Nakakahinga ka na maayos? Yan. Para komportable rin kayo na hindi nyo nakaligtaan yung pasyente nyo na hindi mo natanong. Nangitim na pala. Diba? Hindi magdala-dala ng gamit. Pasyente lang naman. Usapan lang sa Facebook. Mamaya kayo mapapalad yung sarili nyo. Dati mo mapapalad mo. Mamayang gabi after namin mag-clinic. Kaya ka, sir. Nagugulat ka, nakakapihit ka na, no? Nagugulat siya, no? Ha? Pagka hindi pa nagagalaw, meron po. Sa Dahil matagal dati po, yung- nagdadalaw lang siya, talagang umiinda po siya eh. Dati yun. Okay, relax lang. Basta napantay na ng maayos siya. Basta marunong magsalangsan.
yung mag-a-adjust. Kita nyo, konting pitik lang kanina, nagbago ka agad. Opo. Hindi naman kasi palakasan ng lagutok, paramihan ng lagutok. Understanding ba sa pagtatansya sa mga posisyon ng mga vertebrae. Okay, knee, exhale. Hindi kailangan ng maraming lagutok, maraming hatak. Kailangan marunong kang mag-estimate. Tsaka isa rin sa sekreto yung yung tamang posisyon. Kung paano mo siya atakihin. Kapag kanina, pag ganito, masakit. Dito ka sa kabila para makapag-adjust ka ng O ngayon, tingnan mo, nakakalatag na siya. Kanina ba, pag 2 seconds nga lang O ngayon, kita mo, may nakakalso ba? Wala. O yan, gumaganyan pa siya. Diba, kayo na yan, nakita nyo. Tinesting lang natin mga humika. May, alam mo, may umaano. Ibig sabihin yan, ayos na yan. Ngayon, sir, ang magiging problema na lang dyan, yung na-damage na, maaring makakaramdam ka pa ng mga painting sa balakang once na makapagtrabaho ka. Kasi sira na talaga yung disc mo. Naayos ko lang yung posisyon, natanggal na yung kirot. Pero yung sugat kasi nung na-damage sa disc mo, nandun na yun. Pero sa tulong ng mga vitamins natin, mga kinakain natin, naghihilom din sila katagalan. Para ka lang din naman may sugat niyan. Susugatan ka rito. Siyempre, sinarado na, pantay na, ayos na yung balat mo. Pero yung loob, meron pa pag dinabig. Ganon din yun sa balakang. Pag pinersa mo, magramdam ka rin kasi may sira yung disc. Okay, very simple. Okay, upo. Pero kita nyo, haba ng kwentuhan, nakahiga na siya ng plastar, ibig sabihin, ayos na yung ano yan. Kung meron pa, umalik kayo Lunes. Pero kung wala naman, huwag na kayong magbalik. Di ba? Kasi 1 to 2 days, parang meron pang kutik-kutik yan. Pero pag lipas ng 3 to 4 days, dun yung kuanuhan. Dun yung sabihin sa akin. Pero hindi po kaya mangyari kasi araw-araw ako nagbabike Tandaan nyo, pwede namang magbike. Pero pag nakikita nyo, alam nyo nang lubak-lubak yung daan, umiwas kayo kasi this problem to. Yung katag. Yung lubak yung katag. Pwede kayong mag-bike. Kung patag. Pero pag alam nyo nakita yung lubak-lubak, makaka-apekto kasi yan sa pagkasira lalo ng disc pag nakatag. Yung mga talon-talon. Pag under therapy kayo, huwag muna kayo magtatatalon-talon. Hayaan nyo munang makapahinga yung balakang yun. Hindi porkit wala na yung masakit, safe na kayo. May sira yan disc nyo. Kung nakikita nyo naman, tumabingi nga yung spine nyo, binalik ko lang. Sana, pangalagaan yung katawan nyo. Okay? Sige, thank you. Tapos bumili ka ng pau. Kung may sakit yung balakang mo, kahit paano hindi magsibir. Ganun nyo lang. Paulinin yung kulay green. Ay, ganyan po. Wala na. Wala na. Hindi ko magano'n Hindi yan magic, nakita nyo, literal na in-adjust natin. Hindi ako mapaniwala.